Diyos ko, sobrang pagkapasaway ng mga iba nating kababayan. Napakadaming pasaway. Ang titigas ng mga mukha eh. Uminit ang ulo ni Kaagapay Kabong Concha dahil sa ilang mga OFWs na matitigas ang mga ulo. Sa paulit-ulit na kasing paalala nito na umuwi kapag nabigyan na ng visa, tila marami pa rin talagang mga OFWs ang mga pasaway na parang naghahanap talaga ng problema para ipahamak ang kanilang sarili. Naani pa kay OWA Administrator Arnel Ignacio para umanong mga spoiled brat itong ilan nating mga kababayan OFWs, gumagawa ng sariling patakaran at hindi marunong sumunod sa tamang proseso. Napag-alaman kasi ni Kaagapay Kabong Concha na may 3 distress OFW na pauwi na sana ng Pilipinas ang naglaho sa airport. Kaya't sobrang nainis ang kaagapay ng mga OFWs na si Kabong Concha dito sa 3 OFWs. Naani dito, tinulungan muna't lahat-lahat para makauwi sa Pilipinas, ngunit kabulustugan pa ang kanilang isinukli sa gobyerno. Kaya pala maraming mga OFWs ang napapahamak dahil rin pala talaga sa kanilang maling pinaggagawa. Tapos pag magkaproblema, magpasaklulo ulit sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya't sa mga OFWs na may balak tulad sa 3 OFWs na tumakas, pakinggan po ninyo itong video dahil mapupulutan po ninyo ito ng aral at nang malaman ninyo kung gaano kahirap ang magiging kahinatnan ng inyong gagawin. Kaya dapat isipin mabuti ang gagawin kung makakabuti ba ang magiging resulta. Gaya nitong sumbong ng isang OFW dito kay Kaagapay Kabong Concha. Narito ang buong detalye. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Nakakainis sa mga iba nating kababayan. Ito po yung sinabi sa akin ng OFW. Sir Bong, noong July 25 po, may 3 po kaming kasamahan na tumakas mismo sa Kuwait Airport. Ito po sabi pa niya, pagdating namin sa Bahrain, na-delayed na naman kami kaya yung nag-check sa ticket, nabigyan kami ng hotel. Yung name nila tinawag, wala sila doon sa Bahrain. Sabi ko, tanong ko siya, sa Kuwait po ba tumakas? Opo, noong July 25. Diyos ko, sobrang pagkapasaway ng mga iba nating kababayan. Napakadaming pasaway. Bakit ba naman kasi may mga ganito tayong mga kababayan? Kung alam lang nila, napakadaming distress OFW na naghahangad magkaroon ng visa para makauwi ng Pilipinas. Tapos sila, nayang lang nila yung pagkakataon. Kaya sa mga kababayan ko na malapit nang matapos ang kontrata, lalo na yung mga nabigyan ng visa, sundin po natin kung ano yung tama para di po tayo magkaproblema at magsisi sa huli. Dahil di po lahat ng oras may taong tutulong sa atin. Kaya makinig po tayo sa payo ni Kaagapay Kabong Concha. Dahil ang lahat ng payo at paalala ni Kaagapay Kabong Concha ay para po yan sa ikakabuti natin at nang mailayo tayo sa kapahamakan. Kaya yung 3 na ito, wag po kayong lalapit sa amin. Manigas po kayo sa kakaano dyan sa paghihintay ninyo. Kala ninyo ganun kadali umuwi na tumakas kayo? Na-exitan na kayo eh. Na-exitan na kayo sa Kuwait. Kung sino man yung 3 na yun na tumakas, sana hindi kayo magsisi sa ginawa ninyo. Kung kayo po ay distress, umuwi ng Pilipinas, umuwi na po kayo. Pwede naman kayo mag-apply sa ibang bansa eh. Hindi nyo kailangan tumakas, magpunta or mag-cross country para magtago, para magtrabaho. Dahil mahirap mamuhay ng undocumented. Tiwas. Diretso ka sa deportation, kulong ka bago ka makauwi. At kung ano yung suot mo, yun lang ang madadala mo. Kaya huwag nyo nang subukan mga kababayan, napakadelikado pala ng ganitong mga gawain. Mas mabuti pang umuwi na lang kayo at mag-apply ulit kung saan bansa yung gusto nyong puntahan. Para halimbawa magkaroon ng problema, madali kayong matulungan at hanapin. Di yun parang kriminal na nagtatago kayo dahil sa takot mahuli ng mga pulis. Akala nyo ganun kadali ang isang undocumented na OFW? Mahirap. Unang-una, paano kayo magpapadala ng pera sa Pilipinas? Sinong gagamitin yung ikama or pitaga or anumang ID? Gagawa-gawa kayo ng kalokohan ninyo. Ang lakas ng loob ninyong tumakas. Kung hindi nyo alam, sa mga takas, ang dami pong ganyang may problema. Marami po sila yung mga trabaho nila, hindi nila nakukuha sahod nila kasi hindi ibinibigay nung kanilang pinagkatrabuhan. Hindi naman sila makapagreklamo. Paano sila magreklamo sa Saudi labor? Undocumented sila. Kami? Oo. Kayo, pagka nag-away kayo ng employer mo, ang kontrata mo hindi verified. O paano ngayon? Saan kayo babase ng usapan ninyo? Huwag kayo parang mga brats. Para kayong mga siga. Ang hirap yung pasunurin sa tama. Pagka napahama kayo,
Lagi nyo lang naman aawayin na naman yung mga taga-gobyerno. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo dito? Tama lang ba na hindi natulungan yung mga OFWs na pasaway? Pakikomento ang iyong saloobin patungkol sa bagay na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon.